Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagkatapos po ng isang linggong pagharap namin sa mga hamon ng buhay, pagkatapos na aming mapagtagumpayan ang mga pagsubok, mga suliranin at kabigatan. Narito kami dakilang Diyos, patagumpay, sapagkat ito ay dahil sa iyong biyaya. Kaya ngayong araw na ito ay patuloy kami nagpupulit, nagpapasalamat sa inyo sa iyong kaloob na kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat na kilang Diyos sa binigay mo ng pagkatagumpay. Sa kabila na kung minsan ay mahirap sumuong sa mga hamon ng buhay, patuloy mo kami pinapatubayan. Salamat na kilang Diyos sa iyong pangako na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Maraming salamat na kilang Diyos sa pagtutun mo sa aming mga panalangin, sa iyong pagsagot sa aming mga daling, sa aming mga iyak sa gabi. Inaaliw mo kami maging sa aming mga personal na mga suliranin sa buhay. At higit na kilang Diyos na aming pinagpapasalamat ay ng iyong pagliligtas sa amin sa kapahamakan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoon sa Kristo. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pagkatilaw mismong nag-provide ng kaparaanan upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat dakilang Diyos sa biyayang ito at ang aming dalangin ay patuloy mong pagyayaman sa aming relasyon sa inyo. Patawad po sa aming mga kasalanan, patuloy mo kami linisin sa aming mga kalikuan, at patuloy mo kami dakilang Diyos na kay sa tamang landas ng buhay. Dakilang Diyos sa mga oras na ito, kami po ay humaharap sa inyo taglay ng iba't ibang kahilingan. Nais po namin na hilingin sa inyo ang patuloy mong pagsama sa aming buhay sa araw-araw, ang paggabay sa aming sambahayan, ang pagbibigay sa amin ng aming pangailangan sa araw-araw. Mga ama ng tahanan at nagtatrabaho, ingatan niyo po sila. Tagdalain po namin na bawat hawakan ng kanilang mga kamay ay pagpapala para sa kanilang pamilya. Pagpalain niyo po ang kanilang tahanan sa kanilang pagkilos araw-araw sa pag-asikaso upang manatili ang kaayusan, ang pag-ibig, ang pagmamahalan. Tagdalain po namin ang patuloy na pagsasama-sama ng mag-asawa, ng mga mag-anak sa bubong ng pag-ibig na nagmumula sa inyo. Patubayan niyo po ang bawat isa sa pagharap sa mga suliranin, ang iyong pagkasi at ang iyong patnubay ang aming kailangan. Pagpalain niyo po dakilang Diyos ang aming mga anak na nag-aaral. Ingatan niyo po sila. Ilayo dakilang Diyos sa kapahamakan sa mga aksidente. Ang aming mga kabataan dakilang Diyos ay mailayo sa mga masamang barkada, sa masamang kaibigan. At gayon din, iligtas sila dakilang Diyos sa masamang bisyong kanlipana sa aming kapaligiran. Pagpalain niyo po ang aming mga mahal sa buhay na sa ibayong dagat. Tiwala kami dakilang Diyos na kung paano kami pinapatubayan, iniingatan sa aming mga tahanan, ay ganoon ang iyong ginagawa sa aming mga mahal sa buhay na sa ibayong dagat. Mga kapatid namin dakilang Diyos na may mga munting karamdaman, ang iba dakilang Diyos ay nasa balik ng karamdaman, ang iba ay nagsasakit, nanghihina ang pangatawan. Ang iba dakilang Diyos ay papagaling, nag-recover sa taglay ng karamdaman noong nakaraang mga panahon. Ang dalangin po namin dakilang Diyos ay ang paghipo mo sa kanila upang kanilang lubos na makamtan ang kagalingang nagmumula sa inyo. Salamat dakilang Diyos sapagkat ang pisikal na kagalingan ay iyong iginagawa sa bawat isa. At higit na aming pinagpapasalamat ay kalusugan spiritual na patuloy mo ipinapasagana sa aming mga puso. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang iglesia nito
Gawin niyo po ito na instrumento ng iyong pagliligtas sa lugar na ito sa pamamagitan ng paghayag at pagpapamahagi ng mabuting balita ng kaligtasan ng bawat miyembro sa iglesia nito. So bago ito dakilan Diyos, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa pagkatalang po namin ang lahat ng aming karahinan, mga dalangin sa inyo. Nabanggit man namin o hindi, ay inyong tutugunin sa ayon sa inyong banal na kalooban. At kayo malamang dakilan Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, at ang lahat ng ito dakilan Diyos ay alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagbasa na pala ng sulat. Ang ating pong pagugulay na umaga ay buong kabanata ng Jonas, chapter 3 and chapter 4. Nais ko lang pong basahin yung chapter 3 verse 10. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita.